Jonah and the Whale. Ang propeta ay sugo ng Diyos upang ipadala ang kanyang mensahe sa tao. Yes, Lord. Gagawin ko yan ngayon na. Ngunit ito ay kwento tungkol sa isang propeta na sumuway sa utos ng Diyos. Siya ay si Jonah! Siya ay isang propeta sa Israel, at isang araw, binigyan siya ng Diyos ng mensahe upang sabihin sa mga tao. Jonah, I have a message for you to deliver. Yes, God! Saan lugar sa Israel na gusto mo akong pumunta? I'm ready! Ang mensaheng ito ay hindi para sa Israel, kundi para sa Nineveh. Nineveh? Gusto kong sabihin mo sa kanila na tigilan na ang kanilang kasamaan. You're kidding, right? Sige na, pumunta ka na sa Nineveh. Si Jonah ay nag-alinlangan sa narinig. Ako ay isang propeta para sa Israel at hindi ng Nineveh. Ang mga tao sa Nineveh ay tunay na sukdulan ang kasamaan. At paano kung makinig sila sa mensahe ng Diyos at sila ay magsisi? We will obey God! Siguradong patatawarin sila ng Diyos. Wala silang karapatan na maligtas. I'm out of here. Hindi sumunod si Jonah sa utos ng Diyos at sa halip na isipan niyang lumayo upang tumakas. Dahil ang Nineveh ay nasa silangan, tatakas siya pakanluran patungo sa Tarshish. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa dalampasigan kung saan nakakita siya ng. A ship! Sa wakas makakaalis na din palayo. Subalit nang makarating ang barko sa gitna ng dagat ay nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Sobrang lakas na animo, gustong palubugin ang barko. Ang mga tripulante ay natakot sa nangyayari. Kaya naman sinabi ng kapitan ng barko. Everyone pray so we don't die! Nagpapanik ang lahat habang si Jonah ay natutulog. Hanggang sa gisingin siya ng kapitan. Hey! Wake up! Nakarating na ba tayo sa ating pupuntahan? No! Nakakaranas tayo ng isang napakalakas na bagyo, kaya't mas mabuting bumangon ka at magdasal. Nalungkot si Jonah sa narinig. Hindi niya kayang manalangin dahil siya ay inuusig ng kanyang konsensya. Dahil sa kanyang pagtakas sa utos ng Diyos. At sigurado siya na ipinadala ng Diyos ang bagyo dahil sa kanya. Dahil dito sinabi niya, Kasalanan ko lahat ito. Itapon niyo ako sa dagat at titigil ang bagyo. Well, okay. matapos itapon si Jonah sa dagat, agad na huminto ang bagyo at naging mapayapa ang dagat. Hey! It worked! Yahoo! Bagamat nagkamali si Jonah nang tumakas siya sa utos ng Diyos, hindi siya pinabayaan o sinadyang saktan ng Diyos. Mahal na mahal siya ng Diyos, kaya nais niya siyang ituwid at ibalik sa tamang landas. Sa halip na parusahan agad si Jonah, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magbago at sumunod. Alam ng Diyos na kung magpapatuloy si Jonah sa pagtakas, lalo lamang siyang mapapalayo sa layunin na inihanda niya. Kaya nagpadala siya ng isang napakalaking isda upang nunukin si Jonah at iligtas sa pagkakalunod.